Nasunog ang isang residential area sa Barangay Tejeros sa Makati. Wala namang residente sugatan pero hindi bababa sa 100 pamilya ang apektado. Balita hatid ni Athena Imperial. Nabulabog ang mga residente sa isang residential area sa D. Gomez Street sa Barangay Tejeros sa Makati matapos sumiklab ang isang sunog pasado alas 9 kagabi. Kaya mabilis pangyayari yung siklab ng apoy. Tuloy-tuloy kaya hindi na naawa. Nasa loob ako, natutulog ako that time nun. Wala na akong choice eh. Wala na akong maano, kundi pinikap na lang ng asawa ko yung mga papeles. Bukod sa makipot na daan, gawa rin daw sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Medyo mahirap lang apulayin yung apoy dito considering nasa looban. So within 2 minutes na yung tinaas kagad ang alarma ng second alarm. So umabot tayo ng 20 to 37 bago ng fire out ito. Sa investigasyon, lumalabas na nagsimula ang apoy sa bahay ng mag-asawang Antonio at Gina Lagarde dahil dito unang may nakitang kumikislap. Pero pinabulaanan nila ito. Ang sisiin nila yung mga jumper dyan, nasa bubungan. Sa mga ng bahay, gilid-gilid. Kahit nga yung bahay namin, puno yung bubong ng jumper eh. Hindi nga kami araw-araw may umaakyat dyan. Aminado naman ng mga residenteng marami sa kanila ang gumagamit ng jumper. Kaya huwag na lang daw magsisihan. Wala namang nasugatan sa insidente. Pero may mga residenteng lubhang apektado sa insidente. Si Teresita na problema dahil bukod sa naabo ang bahay nila, maselan daw ang kalagayan ng kanyang anak na si Baby Sean. May congenital heart disease raw ang sanggol kaya ayaw niyang isama sa evacuation center kung saan sama-sama ang mga nasunugan. Sa ilalim lang kami ng nasusunog dumaan. So, hindi kayo natabunan or Hindi po. Kahit nga po nauuntog na to, pilit kami lumabas ng bahay. Tumatama siya sa pader eh. Inabot ng 1 oras bago naapula ang apoy. Di bababa sa 100 pamilya ang naapektuhan. Athena Imperial, GMA News.